Suspendido ng hanggang 6 na buwan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa pagkakasangkot niya umano sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang lungsod. Bukod sa suspensyon, posible pa siyang maharap sa reklamong tax evasion, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. May unang balita si Joseph Morong. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng pagkakasangkot sa umuning illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar na niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umunoy pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Yuan sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baofu at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor si Guo, siya rin daw ang humarap para sa Baofu para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022. Pero sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. Matapos maging mayor si Guo raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng Hong Seng kahit kanselado na ang lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sun Yuan. Kahit daw may cease and desist order ang PAGCOR laban sa Sun Yuan, hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Yuan kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ng kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nitong Sun Yuan na mag-operate. Git ng DILG na bigo si Guo na masiguro na nagawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun Yuan. Sabi ni Senator Risa Ontiveros sa chairperson ng komite na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na suspindihin ng alkalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Guo sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masiguro ang katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, iginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayagang suspendido rin sa Ocampo habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigua. Bukod sa inihaing reklamo ng DILG, posible ring maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOC. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng Securities Regulation Code. Maging yung iba pa pong mga opisyales nung Hong Seng at saka nung Sun Yuan at Baofu. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.